Good morning guys. Meron ditong binabang ventilator guys. So walang nakalagay na na reminder. Dito lang ng mga to, may mga waiting for parts. So ito reminder, flow calibration failed. So ito wala. So titesting natin kung anong problema ito guys. So meron akong 5 unit dito na for repair. Kasama na to. So ito guys, proportional valve, dumating na yung proportional valve pero hindi ko pa nagagawa. So, baka one of these days ko gagawin yan. So, madali lang naman yan. So, ang unang gawin natin guys is system check tayo. Kung ano yung issue, bakit binaba dito sa amin. So, yun lang naman yung magagawa natin sa unang checking. So, antayin lang natin kung ano yung issue. So, pasado naman siya. Blower test, auto flow sensor test, inspiratory flow sensor, pasado naman. Inspiratory valve. So, pasado naman siya. So, safety valve running test. So, pass naman din. Ayan. So, leakage test siya. So, running pa yung leakage test natin. So, 119. So, pasado naman siya. Nasa 300 ml yung acceptable. So, tingnan natin. So, antayin natin matapos yan. So, matapos 3 seconds. So, pasado naman siya guys. Pass naman siya. Ayun. Pass naman lahat guys. Pero, hindi tayo dito magtatapos sa ating pag-check. Kasi, hindi naman ibababa ng user to kung walang problema. So, ibig sabihin, mayroon talaga siguro problema to. Pero pasado lang sa lahat guys. Pasado lahat yung system check mo. Pero bakit binaba ng user? Kung ganun. So, after nung procedure na system check, so kailangan natin mag-ventilation kasi baka may problema dun sa ventilation, time. So, ayan. Yes, kinabitan natin ng test lang. So, try natin mag-ventilation. So, exit tayo dyan. So, ito yung settings niya. 420, 21 if IO2. So, i-testing muna natin dyan sa settings nila guys. Or, tingnan muna natin yung history. Kung ano ibang history ng error niya. So, dito pa lang meron na siyang minute volume too high. So, sa mga error, or dito sa mga event lag tayo. So, isa sa mga event lag dito is minute volume too high. So, power on, shutdown, standby. So, new patient, start ventilation. So, ito yung pinaka, niya, minute volume too high. So, start tayo ng ventilation, guys. Para malaman natin kung mag-a-alarm ba yan. So, yan yung settings na nung binabasa dito. Wala tayong binago. So, naka-adult tayo. Naka-adult yung settings niya. So, 420, 4.6. So, medyo malapit-lapit man. 420, 461, medyo mataas. TVE niya. So, malayo. 420, 461 yung niya. So, medyo malayo yung reading niya guys. Kita mo ba yan? So, medyo malayo yung readings niya. So, gagawin natin, mag-increase tayo ng tidal volume. Gawa tayo ng 500. Kung standard sa testing natin is 500. So, tingnan natin kung tapos yung natin, taasan natin yan. Frequency niya. Kasi usually sa 12 breath per minute dapat. So, yung 500 ko guys, 561. So, mataas nga. So, mataas nga yung tidal volume expired niya. So, mataas na yung expired. Of course, mataas din yung inspired niya. So, yung minute volume niya mataas. So, ngayon guys,
medyo mataas yan. So, ang gagawin natin mag-minute volume 2 high nga siya. So, ito yung sigurong inaano ng user. Kasi nga, 500 settings natin, 554 yung readings. So, ang gagawin natin sa mga ganitong issue, guys, napakasimple lang. So, either maglinis tayo huwag muna tayo maglinis ng guys, ng valve. So, ang gagawin muna natin, magka-calibrate muna tayo. Standby mode tayo. So, standby mode. So, punta tayo sa setup. Calibration muna tayo, guys. Mag-test muna tayo ng flow calibration sa user. Huwag muna tayo sa service. Dito na lang muna tayo sa flow calibration ng user. Kasi dapat ginagawa nila to. Testing natin dyan. Connect the tube, insert the Y-piece into the leak test plug. So, ito. Dito raw sa test plug natin ilagay yan, hindi sa test lang. So, dito natin ilagay yan. So, pagkatapos nyan, start na tayo, guys. Tingnan natin kung papasa sa calibration. Pag hindi siya pumasa dyan, punta tayo sa maintenance, sa service mode. So, kung papasa naman siya dito, magti-testing na tayo ulit. User. So, yan guys, hindi rin siya pumasa sa service. Sa service na tayo, pero hindi rin siya pumasa. Valve calibration. Inspiratory valve calibration failure. So, inspiratory valve, sinasabi niya. So, dito guys, itry muna din natin mag-calibrate ng inspiratory valve. So, kasi itong pressure, hindi tayo makapag-calibrate yan kasi kailangan natin ng BT+. So, wala akong BT+ na pang-calibrate. So, dito lang muna tayo sa expiratory valve connect wave. I-calibrate din natin itong ating expiratory valve kung papasa ba siya. Baka pati ang expiratory valve din fail. Tayo natin matapos yan guys. So dito guys sa expiratory valve, pasado siya. O calibration completed. So okay siya. So ngayon guys, magta-try tayo na mag-ventilation kung nagbago na ba yung tidal volume niya. So napapansin mo guys, pumasa sa doon sa isang calibration na Ngayon mag-start tayo ng ventilation. Tingnan natin kung nagbago ba yung tidal volume. 500 pa rin yung settings natin. So tingnan natin yung ating lag. So, ganun pa rin, minute volume 2 high. So, yung 500 ko guys, 477, 495. So, lit lang natin ang i-run lang natin yan. Wala pa tayong pinalitan, kinalibrate lang natin. Kasi binalik ko rin yung ating inspiratory valve. Kasi papalitan ko sana to ng proportional valve. So, yung proportional valve pa rin to ang problema nito. Pag hindi ka pumapasa doon sa guys, sa calibration ng flow calibration. So, doon pa rin to sa issue yung proportional valve niya. Pero napapansin mo, pag kinalibrate mo siya, yung tidal volume natin, tamama na. So, hindi na siya nag-high alarm. I-reset na natin yan. Exit na natin. So, tingnan natin kung mag-high alarm pa rin ba yan. After mga 5 minutes. I-run lang natin mga 5 minutes, guys. So, yun guys, after 5 minutes, niraran, guys. So, normal pa rin yung ating tidal volume. Dati, 500 settings mo, 565 yan. 55 ganun naglalaro. Ngayon, 496 na lang siya naglalaro. So, okay na siya guys, pero hindi pa rin siya pumapasa sa calibration ng flow. Kasi nga, may issue tayo dun sa proportional valve. Yung pa rin yung error niya. Kailangan natin mapalitan yung proportional valve bago natin mapapasa tayo sa calibration guys. Pero guys, pag wala kayong pampalit ng proportional valve, so, pwede na yan. Pwede nyo na ipagamit sa pasyente yan kasi hindi na mataas yung tidal volume. Ang issue lang, pag nag-calibrate ka sa flow sense,
low calibration, hindi yan talaga papasa. So, kung kailangan talaga ninyong gamitin, pwede mo ipagamit yan kasi hindi naman na mataas yung tidal volume. Hindi na mag-a-alarm yun. Hindi na i-alarm yung high tidal volume. Kasi nga, nakalibrate mo na yung flow sensor niya. Yun. Hindi na sa tumataas eh. So, wala na siyang error. So, ang gagawin natin guys, ngayon, magpalit tayo ng proportional bulb dahil sa issue ng hindi sa pumapasa doon sa calibration ng low calibration. So, kahit doon sa service, sa manual, sa service, saka sa user, ayaw talaga pumasa. So, sa mga itong issue guys, so, meron tayong problema sa ating proportional bulb. So ito lang naman yung pupagan guys, ito. 120 PSI na to ha, bakit ganito pa rin? Bago na to. Bagong palit na to Bakit Bakit bago na to Okay. Palitan. Ito lang ba natin? Bago na to kasi, bagong palit na. So yung glow bulb ang palitan natin. Ito. Kaya lang magpalit nito medyo mahirap. Kasi tatanggalin mo ito blower box. Yan. So, ayan July 2020 na palitan ni Roger ng blower box.
So ito yung flow sensor guys ng inspiratory flow sensor. Actually, ano to guys, air. Ito oxygen. So ang papalitan natin ito. So dito guys, meron tayong iingatang ano, mga hose na hindi magkapalit. Kasi pag nagkapalit ka, yari na. Malaking problema. Kaya dapat ingatan magkapalit yung wire na to dito. Yan. Hugatin muna natin yung ating flow sensor para yan. Ito yung air flow sensor natin guys. So may nakalagay naman tong number. So okay lang din. Ito ibabaw. Ito sa baba. Saka ito sa baba to. Kabilang side tong isa. Ayan. So ito yung bago. So yan guys yung bago. Ayan. So ito yung ingatan, huwag kang magbaliktad ng hose. So ito yung ilalim. Ito yung isa. Lagyan na natin yan kasi mahirap ipasok. Okay. So may number yan. Ang numbering yan is 8, 9, 10. So ito yung 10 sa baba, ito 8, ito yung 9. Yan. Tapos balik natin yung ating flow sensor. Nabuksan ko na lang din guys. So magpapalit na rin ako ng airflow sensor. Meron na magpapalit niyan. Marami akong airflow sensor. So ito guys. Excuse me. Nubot talaga ako. So sigurado na rin tayo.
palit na rin tayo ng flow sensor. Marami akong na ito guys, nasa mga 15 yata. 15 pieces ako. So yun o, air. So ito, uy, bigas. Ayan. So yun guys, yung flow niya, ganon. So ito yung luma, ito yung bago. So after 7 years, more than 7 years, ngayon lang tayo magpapalit ng ganito. Yung iba kasi napalitan ko na mga ganito. Ito guys, pag malayo na yung deviation ng calibration, yan. Kaya nalagyan ng screw. So, 4. 1, 2, 3, 4. Gagamit tayo ng may torque na screw. Ito gagamitin din guys para may torque kasi ito, kaya ito isa kasi walang torque matigas. Kaya medyo maikli nga lang yung ko guys. Ayan. Ayan guys. So pinalitan natin. May balik natin ating blower box. So nga pala sa iingatan nyo guys yung paghigpit nitong blower box kasi kailangan hindi masyadong mahigpit kasi nababali itong na to, yung allen key na to. Ayan. Ingat sa paghigpit kasi nabalian ako nito. Kailangan talagang lang, ang tight. So nakabit natin yung blower box. Ito guys, importante. Huwag kailangan kalimutan. Ito yung lagi nakakalimutan ko pag nagpalit ako ng blower box. Hirap kasi magbuklas ulit, kaya simula nung nagkaroon ako nakalimutan ko to.
Ito na yung pinakauna kong kinakabit. Pag nagtanggal ako ng blower box. Para hindi na nakakalimutan. Mag-i-error kasi yung machine guys pag hindi ito nakakabit. Alam yung ventilator mo. So, nung una, hindi ko pa ba't may maala-alam? Yung pala, yung sensor nakalimutan ibalik. Sakto yan guys. So last nating ikabit is yung battery pack. Saan yung battery pack natin? Ito. So ang battery pack natin. Excuse me. Shit. Ang battery pack natin meron ding tornilyan. Pero ibang tornilyan guys, wala siyang spacer. Ang baterya nito guys, isa lang. Yung spare niyang walang laman yan. Depende na lang sa inyo kung mag-request kayo ng baterya. Pwede ko naman dagyan ng baterya kasi meron naman akong available ng baterya pero mauubos agad yung baterya ko Kasi meron kaming time na mahigit nito guys na 30 pieces na mahigit. Nasa mga 37 ata na SB300. Tapos na mga 20 na SB600. So ganun kadami yung namin. Ventilator. Asan yung filter? So magkakaalaman na kung papasa ba. So yan. Ang pinalitan natin guys itong bulb na to at saka itong flow sensor. Ito. Kasi ito magkasama kasi ito Kasama yung ganyan Yan. Kasama sa ganyan yan. Kaya pinalitan ko na siya ng buo para sigurado. So tingnan natin. So moment of truth tayo guys. Remote ako balik kabit
So ito, binalik ko na yung kanyang luma. So kinuha ko yung bago. Binalik ko yung, hindi ko na inano yung bago. So yun guys, mag-moment of truth na tayo. So sinasarahan natin dahil hindi pa natin alam kung may mga error pa. Sure ball naman yan. So ngayon, moment of truth tayo guys. Ito natin. Sana walang pupula. Yun, wala na. So yun. Configuration. So mag-ano tayo? System check tayo ulit. Continuous. So papasa pa ba siya? So antayin natin yan. Kung papasa ba lahat yung ating, kung magigreen ba lahat yung ating dito. So far so good. Ganun pa rin naman. Wala naman tayong nagbago dyan. So ang ginawa lang natin is magpalit tayo ng bulb at saka yung flow sensor na air. So isa lang sa mga issues na na-encounter ko rin dati. So antayin natin matapos yung ating ano. Tapos magkakalibrate tayo guys. So ayun guys. Nagpasado na sa lahat dun sa ano. So nag-flow calibration na tayo. So dapat dyan sa flow calibration, kukomplete yan. Kung ganun pa rin, tapon na natin yan guys. Hindi na. Basta tingin ko okay na yan guys. Kasi napalitan na natin ng bagong flow valve. Sana okay na siya. So antayin lang natin matapos yan. Medyo matagal-tagal din yan. So, pag hindi siya pumasa dito, punta tayo dun sa maintenance. Ito sa user to eh. Sa user maintenance yan. So, pag hindi, punta tayo sa service. So, sana pumasa na siya. So, tapos na. So, ayan guys. So, dito pa lang sa user maintenance. Yun, complete na siya guys. So, completed. Hindi na siya pula. So, yun lang yun guys. Ang problema mo kasi ito talagang motor. Itong valve. Yung flow valve na to. Kasi itong flow valve na to guys, meron niyang tension. Meron niyang, pag binuksan mo yan, meron niyang nagsasarado, bukas. Yan, yun. Ayun, may parang rubber yan na magsasara dito. So, yun yung sa mga, ito guys, may problema talaga. Pinalitan ko na lang din itong flow sensor kasi nga, binuksan ko na lang din. Ano naman to? Ilang taon na to? 2017 namin na-acquire to. So, ano na? More than ano guys? Almost 8 years na. 8 years. Almost 10 years na guys. So, pinalitan ko na lang din siya ng flow sensor. Yan. Kasi magkasama yan. So, ang sira talaga nito guys, ito lang. Ito. Pwede mo to siyang linisin. Pwede mong malinis yan eh. Pag binuksan mo yan guys, pwede mo siyang linisin. So, kaya lang, babalik din siya. Kaya kung mayroon kang bagong flow valve, magpalit ka na lang. Pero kung temporary lang, pwede mo siyang linisin. Kaya naman linisin. So, kung temporary lang muna, pang samantala, habang wala pa kayong pampalit, pwede nyo malinisin. So, tingnan natin yung ating tidal volume guys. Ano tayo?
mag-run tayo ng ventilator. So, tingnan natin kung yung 420 natin, kung ilan ang tidal volume yung binalabas. So alam na niyo guys kung ano yung problema sa mga ganon, yung hindi pumapasa sa flow sensor calibration. So ito yung kailangan yung palitan. Ito yung dapat mong palitan pag flow sensor calibration. Kung meron kayong flow sensor, isama mo na rin. Pero ang sira talaga nyo itong flow valve lang. Flow valve lang talaga yan. Pinalitan ko na lang din to. So, ayun guys. Ang ating 420, 404, ayun. So, nag-i-ano pa yan. So, iangat natin sa 500 kung hanggang saan sila guys. $500. So, gaya natin yung 500 guys. Tapos 20. 12. So, dapat yan. 500 yung ating tidal volume. Tatataas yan. Ayun o. Nakadalawang breath pa lang. 486 na. So, 486 na siya guys. So, yun yung tama. 490. 490, 510, 490, 510. Normal yan guys. Yun yung tama talaga na. So, meaning, okay na yung ating tidal volume guys. Yeah. So, ganun lang guys. Ganun lang. Pag naka-experience kayo ng error, problema na flow sensor calibration fail, yun na yun. Okay? Hanggang dito na lang guys. See you next.